Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 7, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. Yun, isa na natin. Nang ang hari ng Juda ay si Ahaz, anak ni Jotham, na anak ni Uzias, ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ng hari na si Pekah. Okay. Anak ni Jotham na anak ni Uzias, ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria. So ang Syria po pala ay isa po siyang bansa, pong Syria. Hindi ko lang po alam kung ano pong pangalan ng Syria sa panahon natin ngayon. May share ko lang po. At ng hari ng Israel na si Pekah, ni anak ni Remalias. Ngunit hindi sila nagtagumpay ng mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim. Ang hari at ang buong bayan ay nanginginig sa takot na parang mga puno na sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, "Sama mo ang iyong anak na si Aryasub at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan niyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas sa daang patungo sa dakong bilaran ng tela. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag kang matakot at mga mabagabag dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Nagbabalak ng masama laban sa iyo ang Syria at ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Juda at sakupin ang Jerusalem, gagawin nating hari doon ang anak ni Tabiel. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa sa Damasco na punong lungsod niya. At ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria at napuno ng lungsod nito. At ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Panginoon. Ang aking natutunan dito sa chapter 7 ng Isaiah verse 1 hanggang 10. At ang nakita kong mabuting bagay dito ay dito po natin makikita sa verse 4. Ganito ang sabihin mo sa kanya, huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot
ni Isin ng Syria at ni Peka na anak ni Remelias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok. Walang apoy na nag-aalab ng nagbalak ng masama laban sa iyo. Ang Syria, ang Israel at ang Remelias at kanilang sinabi. Binasa ko lang ulit yung verse 4 hanggang 5. Hanggang 6. Pero ang nakita ko po ditong aral na gusto ko pong iparating ayun dito pong sa verse 4. Ang sabi dito, ganito sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag kang matakot at mabagabag. Makikita natin dito yung pagkilos ng Panginoon na kung i-apply natin sa ating buhay, na kung titingnan natin mabuti dito sa sinasabi ng Isaiah chapter 4, huwag kang matakot at mabagabag, huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Zirin. Ang makikita po nating aral dito, ano man pong sitwasyon, huwag po tayong mabagabag o matakot sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon at kung ikaw po ay nakakilala sa Kanya, napakapalad mo po. At kung hindi ka pa po nakakilala sa Kanya, sa ating Panginoon, I hope na magkaroon ka po ng time na siya po ay makilala, kilalanin, sa pamamagitan po ng pag-attend sa church. Sa pamamagitan po ng lingkod na kanyang ginagamit. At sana po ay dumating po yung time na magkaroon ka po nung, alam nyo yun, yung magkaroon ka ng encounter or isang senaryo po sa inyo pong buhay na ma-evangelize ka po kung hindi ka pa po nakakilala. Pero kung ikaw po ay nakakilala na, huwag kang mangamba at huwag kang mabagabag, huwag kang matakot. Taksan mo ang iyong loob sa anumang pong sitwasyon mo. Kung ikaw man ay nasa alanganing sitwasyon, manalangin ka po. At dito po sa verse 9, isa pa pong nakita ko po dito. Sabi dito, putulin ko na lang para mas maunawaan po natin yung pakahulugan ng gusto ko pong sabihin. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig. So, kailangan po nating maging matatag. Patatagin po natin ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, ating tiwala sa ating Panginoon sa kanyang magagawa. Sapagkat mabubuwal po tayo kapag mahina yung ating pananalig sa Panginoon, pananalangin na parang may pangamba, ganun, mabubuwal po tayo. At isang bagay po na dapat po nating malaman at matutunan, base po sa aking pagkakaunawa po dito, patatagin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pakikinig sa mga itinuturo ng ating mga pastor at pastora, pagsasapuso ng bagay na itinuturo nila sa atin, ng ating mga pastor at pastora sa pamamagitan ng ating Panginoon na ginagamit niya sa ating buhay.
Kung yun po ay isa sa puso natin at kung yun pong mga bagay na itinuturo po sa atin ng ating pastora, na alam naman po nating ikabubuti natin, na ikakaunlad natin sa buhay, kung yun po ay i-apply po natin sa ating buhay, tayo po ay magiging matatag. Ano man po yung maging sitwasyon mo, ano man po yung maging sitwasyon mo, ano man pong pagkakataon, mabigat man, masakit man, nakakalungkot man, matatag ka sapagkat matatag po ang iyo pong pananampalataya. At isang bagay po na dapat nating malaman at matutunan. Bilang nakakakilala sa Panginoon at bilang isang member ng church. At kung hindi ka pa po nakakakilala, sana po dumating po yung araw na makakilala ka po sa Panginoon at nawa ay meron pong gamitin ng Panginoon upang ikaw po ay makakilala at mawala ka dun sa kinagisnan mo pong buhay. Na okay lang yung ganito, okay na ako sa ganitong buhay. Na alam naman natin na hindi maganda. At sana po naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito. Yun po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi, God bless po sa inyo po lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.